Leviticus na po tayo. Alamin po natin ang istorya mula sa panahon ni Abraham. Pagpaliban na lang natin yung kay Adam and Eve. Dito na lang tayo kay Abraham dahil yun nga ang pagtawag ng Diyos sa kanila para magiging mamamaya ng Diyos at gusto niya na sasambahin siya. At hanggang sa atin ngayon, Dahil kung naniniwala po tayo na ang ating Diyos ay mula po sa Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob, ay hanggang ngayon po, sa atin po yan, as a Christian. Kaya, alamin po natin, para kilala natin ang ating Diyos. Siya po ay nagpakilala, sinabi po niya na siya ang may-ari ng buong mundo. And then siya po ay maawain. Siya ay walang katulad. Yan po ang sinabi niya sa atin. Yan po ang Diyos natin. Siya po ang may lalang sa lahat ng bagay. At kung anong meron ngayon ang mundong ito, kahit na ang tao ang may yung gumawa pero mula pa rin sa Diyos. Sa pagkaunawa ko po, kagaya po ng deklarasyon ni Joseph, yung sinabihan siya ng Parao na marunong siyang magbasa ng hula. At sinabi ni Joseph na hindi po siya hindi po nanggaling sa kanya ang kapangyarihan na yon, kundi sa Diyos. Ang Diyos po ang nagbigay ng pangunawa. Kaya yun po sa akin din po ngayon, kahit na merong mga taong nag-create ng mga bagay, mga material na bagay gawa ng tao. Halimbawa na lang itong internet, Siyempre, alam natin na may taong gumawa nito. Pero para sa akin, ang Diyos pa rin. Ginamit niya ang tao na para gumawa ng ganitong bagay, itong internet o ang mga wifi, mga gadgets, Kaya naging maliit ang mundo. Kaya nandito tayo at nagkaroon tayo ng komunikasyon na kung saan man tayong bansa ay nakikita natin na ating mga dating mga kakilala at nagkaroon tayo ng mga bagong kaibigan, Ang Diyos pa rin. Siya pa rin ang gumawa ng lahat. Yan po ang aking naunawaan. Kaya nakakalungkot po pag may kilala tayo at meron silang halimbawa sa prayer, meron silang tinatawag na ibang Diyos. Pero para sa akin ay hindi po yun ang pinaka-Diyos. Mga Diyos-Diyosan po yun. Yun po yun ang mga tinutukoy dito na sinabi ng ating Diyos na huwag silang lumuhod ng ibang Diyos o tumawag ng ibang pangalan. Kagaya po ng sabi dito sa Egypto chapter 29 verse 46, malalaman nila na ako ang Panginoon, na kanilang Diyos na naglabas sa kanila sa Egypto para makapanirahan akong kasama nila. Oo, ako ang Panginoon na kanilang Diyos. Yan po ang Diyos. Nagde-declare po siya na siya ang Panginoong Diyos. At tayo din po, kung kilala natin ang Diyos, kung sino siya, kung ito ang Diyos na nagsabi dito mismo na ako ang Panginoon na kanilang Diyos, hindi lang po sa mga Israel, dahil syempre kumalat na po, naibalita na po ang magandang balita, nakilala na po siya, tinanggap na po siya ng iba, kaya kumalat na po. Ngayon, kung ito po yung Diyos na kinilala nila ay walang kaibahan sa Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob, ay mapupuri natin ng totoo
kung kilala talaga natin ang Diyos. Hindi yung nag-pray tayo pero hindi natin siya kilala. Meron pa ring mga pagdududa, no? Hindi talaga yung walang totoong relasyon. Kaya kilalanin natin sa pamagitan po dito. Makilala natin ang Diyos. No? Basahin po natin. Huwag po tayong mahiya o matakot. So kung meron pong gustong mag-join sa akin, sa tuwing magla-live po ako kasi mostly everyday po ako magla-live. Kung wala po akong schedule, mostly everyday po ako magla-live. Yun po ang gusto ko talaga, magla-live ng everyday. At para na rin po kadagdagan sa aking pag-aaral tungkol po sa salita ng Diyos na hindi lang din po sa pag-aaral, no? Kundi atin din pong magawa kung ano po ang kagustuhan ng Diyos. Kasi ang gusto po niya ay sundin siya. Na kahit nasa bagong tipan na tayo, hindi naman nawawala din ang luma. Totoo nga wala na tayo sa law ni Moises, ngunit hindi ibig sabihin na ang utos na 10 ay nawawala na, hindi na susundin. Susundin pa rin yun. Masusunod na yun natin dahil mayroon na tayong pananampalataya. May kaibahan po na yung dati pinasunod yung 10 utos para maligtas ang tao, pero ngayon masusunod na dahil mayroon na tayong pananampalataya kay Jesus Christ at ginagabayan na tayo ng Holy Spirit para masunod natin ang 10 utos. Na hindi man perfect ang pagsunod, at least meron na tayong pananampalataya kay Jesus Christ. Siya na po ang magpupuno ng lahat. Siya na po yung maggagabay sa atin para masunod natin ang 10 utos dahil hindi po natin ma-perfect yan. Sa pamagitan ni Jesus Christ, kaya ma-perfect po natin. Diba? Yan po ang amazing na kabaligtaran na ayon sa iba, wala na yung 10 commandments, ganon. Paano mo naman susundin paano mo maipapakita ang pananampalataya mo kung wala na yung 10 commandments? Ang katibayan ng ating pananampalataya ay ang pagsunod ng 10 commandments. Dahil naligtas at may pananampalataya, kaya nagawa. Hindi kagaya noon na wala pang pananampalataya, sinusunod nila ang 10 commandments para yun, ang gawang mabuti ay yun ang kaligtasan sa kanila. At dahil wala nga noon, kaya naisumpa para mawala yung sumpa na yun ay nagbigay ng Jesus Christ ang Diyos Ama. Amazing na istorya, no? Bakit ganun? Nagbigay pa ng Jesus Christ at kung Diyos siya, bakit kailangan pang mamatay? Maraming mga istorya po. Pero ang masasabi ko lang, kung tayo po ay pinanahanan ng Holy Spirit, ibig sabihin ay Espiritu ng Diyos, hindi na po tayo magtatanong Hindi po tayo magtatanong na, totoo nga bang Diyos si Jesus Christ? Bakit naging tao pa siya? Hindi na po. Dahil kilala mo na siya sa puso at isipan. Kilala po natin siya. Kaya hindi po tayo nagdududa kung sino po ang ating sinasamba, tinatawag. So, ngayon po, mag-umpisa na po ako sa pagbasa. Dito po ako sa Exodus chapter 30. Mula sa unang versikulo hanggang sa 38. Exodus chapter 30 verse 1 to 38. So nabanggit naman natin na yung tungkol po sa mga handog at yung mga paggawa ng mga tolda para kung saan magsamba yung mga Israelita at kung paano gawin, itinuro na po. Nabasa ko na po yun. And then, yung altar at yung mga sukat, mga kulay. Yan po, mga importante po yan dapat, pag kung ano ang utos ng Diyos, ay yun ang masunod. Baga,
kailangan perfect din ang paggawa ng mga yung kagaya yung tulda at saka yung mesa, tsaka yung altar. Kaya kailangan perfect kasi kung hindi perfect, ano siya, mahina, no? Kaya yun ang gusto ng Diyos. Kaya nagbigay siya ng anong dapat, kung ilang sukat, inigay niya lahat. Dahil siya ay Diyos na kailangan sundin. At ayon dito sa Exodus chapter 30, mula sa unang bersikulo, ang sabi, magpagawa ka ng altar na akasya na pagsusunugan ng insenso. Kailangan kwadrado ito, 18 pulgada ang haba at ang lapad, at 3 talampakan ang taas. Kailangan mayroon itong parang sungay sa mga sulok na kasama ginawa ng gawin ng altar. Balutin mo ng purong ginto ang ibabaw nito, ang 4 na gilid at ang parang sungay sa mga sulok nito. At lagyan mo ito ng hinulmahang ginto sa palibot. Palagyan ng 2 argolyang ginto sa ilalim ng hinulmahang ginto sa magkabilang gilid ng altar para pagsuksukan ng mga tukod na pambuhat dito. Gumawa ka ng tukod na gawa ng kahoy ng akasya at balutan ito ng ginto. Ilagay ito sa harap ng altar sa telang tumatabing sa kahon ng kasunduan. Doon ako makikipagkita sa inyo. Presensya po ng Diyos. Tuwing umaga, kapag mag-aasikaso si Aaron sa mga ilaw, magsusunog siya ng mabangong insenso. Magsusunog ng mabangong insenso. Itong insenso po ay minsan ginagamit ito, kung naranasan niyo po ba, pangpaalis ng mga bad spirit. Ginagamit ito Naranasan ko ito kahit nung maliit pa ako. Nagpapausok sa loob ng bahay, alis daw mga sa mga espiritu. At naranasan ko rin po nung nandoon po ako sa Bahrain bilang OFW. Yung amo ko rin, nagsusunog sila ng insenso dahil parang hindi ko naman kasi alam, nasa servant's quarter ako, tapos narinig ko na lang na magsusunog ng insenso kasi parang merong biglang sumara yung pintuan. Hindi ko masyadong naano yun. Kaya aglaki kasi ng bahay. Ito talaga totoong naranasan ko. Tapos yun, nag-insenso kay doon ko na mahilig din, nag-aano din pala sila ng mga insenso. Yung pamahiin din pala na pag merong silang parang na-feel nila na something not good, no? Kasi biglang sumara, sabihin natin, nagtaka sila. Kasi wala kasi ako doon sa actual na pangyayari. Nandun ako sa kabilang nasa servant ako. Nakabukod kasi yung servant quarter, parang bahay ba, tulugan ng mga katulong. Yun, pumasok ako sa loob na yun, doon sa kusina o sa dining room, at doon na nagpapausok sila. So naisip naalala ko yung mama ko, mahilig kasi yung mama ko din sa mga insenso din, mga pausok-pausok. Nababanghan nga ako doon sa pausok na yun Hindi ko na alam kung meron pa ba yun ngayon. Nakalimutan ko na kung anong pangalan. So dito itong mga nakalagay dito, naggawa din ito ng mga tao. Kahit sa atin sa mga tradition.